Ayan po mga ka-all around husband. Yan po yung ulam po natin. Yung ginisang upo na may kasamang manok, may sibuyas, kamatis, bawang, paminta, asin, at may sabaw siya na kaunti. Try nyo po ito mga ka-all around husband, mga uncle, mga tito, mga sir, mga kuya, mga ma'am, mga tita. Try nyo po ito sa mga bahay nyo para masubukan nyo po ito. May ulam ka na, may gulay ka pa. Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat mga ka-all around husband. Welcome to my vlog. Sa hindi pa po nag-subscribe ng aking YouTube channel, paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Ito yung ka-all around husband nyo na nagbibigay tips at mga impormasyon sa aking pagbablog. Ingatan po tayo ng Panginoong Diyos at igawad sa atin ang magandang kalusugan, kalakasan sa ating pong mga buhay. God bless everyone. God bless the Philippines. Dito po tayo ngayon sa palengke. Namili po tayo ng ating uulamin. Dito po tayo mga ka-all around husband. Bibili po tayo ng opo. Yan po, opo. Tayo kano opo? 30? Ayan, 30 isa. Ayan po, nakabili na tayo ng opo. Ito po, 30 ang isa. Bilhin natin. Igisa po natin. Lagyan po natin ng manok. No? So, update ko po kayo mamaya sa aking pagluluto mga ka-all around husband. Bili po tayo ng manok panghalo dun sa ating opo. Magkano ang manok yan? Ayan, manok. Dito lang, panghalo lang sa opo. Dito. Mga ka-all around husband, ito na po yung nabili natin na manok. Panghalo natin sa ating opo mamaya, sa ating ulam. Gagaling lang po natin ng palengke. Namili po tayo nito na para uulamin po natin mamaya, no? Ito po yung upo, 30 pesos. Ito po yung manok, 80 pesos po. Sa halagang 110 pesos po, mayroon na po tayong uulamin sa ating pagkainan. Samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Sa halagang 110 pesos, may uulamin na po tayo. Mayroon na po tayong gulay na uulamin at masustansya po. Bili po natin kanina sa palengke. So ngayon, gugulayin po natin at babalatan po natin muna. Tapos ito yung mga sangkap niya, sibuyas, bawang, kamatis po. Tapos yung manok nandun po sa kusina. So niready na din po natin. So ito, babalatan po natin to. Samahan niyo po ako. Babalatan ko po muna ito. Mga ka-all around husband, binabalatan ko na po itong opo. Kasi mga bata ngayon, naku po, masyado ng maarte mga bata ngayon. Gusto lang mga hotdog, mga manok, mga prito. Pag ako po kasi, pag nilulutuan ko po sila ng ulam, kailangan kung mag-ano ka ng gulay, marami kang isasahog. Kunyari yung manok. So yan, dinadamihan ko ng manok para kahit papano may sabaw. Andun pa rin yung sustansya. So kung kumain man sila ng gulay o hindi man, yung sabaw at saka yung manok, so nandun pa rin yung sustansya ng gulay. So yun ang ginagawa ko po mga ka-all around husband, mga sir, mga ma'am, mga auntie, mga kuya, mga uncle po. So yun, babalatan po natin muna ito. Tapos ihiwain po natin maya-maya ng hindi naman saktong mali, tama lang po. Para magustuhan po ng mga bata. Sabawan po natin to, haluan po natin ng manok. Yung sabaw po nito, parang igigisa po natin siya. Konti lang po yung sabaw, hindi naman konti, tama lang po, para mayroon po siyang lasa. Mamaya gisa po natin siya. Malaki pong tipid nito kasi sa 110 pesos, ayun po, mayroon ka ng ulam. Salamat po muna tayo sa ating Panginoon, no, na lagi siyang nagbibigay sa atin ng provision, ng blessing. Lahat yan nanggaling po yan sa Panginoon. Yung ating mga biyaya, yung ating mga provision, sa Panginoon po galing yan. Kaya unang-una po talaga pinapasalamatan po natin ang Panginoon. Dahil siya po yung nagbigay nito sa atin po ating po mga buhay. Ayan po, patapos na yung
Opo natin na binalatan. Slice natin. Putulin muna natin sa gitna. Hatiin po natin sa gitna. Yan. Ito, tapos ganyan natin to. Yan po. Yan mga kaularan husband. Ito naman po. I-slice na po natin. Lagyan natin dun sa dito sa ating planggana po. Ito yan o. Huwag mo masyadong lakyan. Sakto lang po siya. Hindi ganong malaki, hindi ganong maliit. Para mamaya po pag isa natin, masarap po ito mga kaularan husband, mga sir, mga kuya, mga uncle. Alam niyo po ang sikreto sa gulay na masarap. Masarap kainin yung pong mainit pa po siya. At hindi po siya ganong malambot, sakto lang po. Ako po kasi pagka tapos po magluto, pagka mainit pa po, kakain na po ako niyan kasi mainit pa. Yun po yung akin eh. Kaya pagkatapos po magluto, mainit pa po, kumakain na po ako niyan. Yan na po yung slice niya. Tapos mayroon pa po isa, ito pa po yung isa. Tingnan natin sa gitna, yan po. Bago po natin yan igisahin, hugasan po natin. Huwag nyo po masyadong lakyan yung hiwa. Ulitin ko po itong upo na po ay 30 pesos po itong upo na ito. Manok po natin na ihalo natin dito, 80 pesos lang po. So total of 110 pesos lang po. Ito yung gugulayin natin na may ulam ka na, mayroon ka ng gulay na masustansya. Malaking tipid po ito kaysa kakain ka ng mga sa labas. So, mga kaularan husband, try nyo po ito sa inyong mga bahay, mga sir, mga ma'am. Try nyo po itong lutuin na ganito na gulay na upo na ginisa. Haluan nyo po ng manok. Yung sibuyas, kamatis kanina, inugasan na po natin to. Ito yung mga kasama niya. So ang kamatis, so hiwain po natin itong sibuyas. Ayan, tanggalin natin yung balat niya. Inugasan ko na po to mga kaularan husband kanina. Ganyan lang. Sinapin natin dyan. Then yung kamatis. Pang sahog po natin maya po. Gisa natin. Kamatis, sibuyas. Yan po yung bawang niya. Inugasan ko na rin po ito kanina. Pagka nagigisa talaga, hindi pwedeng wala yung bawang. Kasi yun ang papasarap. Yung kamatis, sibuyas, bawang. Slice natin siya. Ito natin ilagay. Kahit may balat, pwede na rin kasi pag prito natin yan naman, tatanggalin na lang natin yung balat. Pero pwede rin tatanggalan na natin ang balat. Slice natin, dito natin lagay. Kamatis, sibuyas, bawang, yun yung panggisa po natin. Ito naman po yung upo natin. Samahan nyo po ako sa pagluto nito mga ka-all around husband, mga sir, mga auntie, mga kuya, mga uncle po. Hugasan po natin muna to. Tapos ito po yung manok natin Hugasan po natin to para maging malinis po. Manok natin. 80 pesos po yung binili natin sa manok kanina. Yung panghalo natin sa ating gisa na upo at saka manok. Tara po, samahan nyo po yung paglulutuan natin, yung kawali. Ayan, gigisahin po muna natin yung mga sibuyas, bawang at kamatis po. Papainitin po muna natin yung kawali. Tapos ayan, igigisa na po natin tong sibuyas, kamatis, bawang. Ang una po natin nilalagay ay yung bawang po. Ayan, bawang. Tapos po yung sibuyas. Ayan yung kamatis po. Ayan yung bawang. Ayan yung papasarap yan sa mga gulay natin, sa mga binisa natin, mga ulam natin, yung bawang, sibuyas, kamatis. Ito po, kamatis po. Ayan. Ilalagay ko na po. Ayan. Ayan po mga ka-all around husband. Pwede nyo i-try ito sa inyong mga bahay, malaki ang matipid nyo po sa inyong ulam. Halagang 110 pesos lang po. At may ulam na po tayo sa ating hapag, kainan. At isusunod po natin yung manok. Ayan po. Mga tatay, mga daddy, mga uncle, mga tito, pwede po kayo mag-try dito. Magluto, mga ma'am, mga auntie, mga tita. Yan. Opo na ginisa na may halong manok po. Ayan. Ito na ang ating sibuyas, kamatis, bawang.
kunin muna natin to kasi ang ipapalit po natin yung manok, no? Lulutuin po muna natin, gigisahin po muna natin yung manok, saka po natin ibalik to mamaya ang ating mga ginisa ng mga sangkap. Lagyan po muna natin uli ng mantika, gigisahin po natin dyan yung manok na ihalo po natin sa ating gulay na upo. Piprito natin to. Takpan muna natin po. Kumulo na po siya. Ilaw pa po ito. Lutuin po natin yan bago natin salang na dito yung upo po natin. Siguraduhin nyo po na pag nagluto kayo ng karne, mga ka-all around us one, mga auntie, mga sir, mga kuya, mga uncle po, mga ma'am, na sa bawat luto nyo ng karne dapat po lutong-luto po para masarap ang inyong pagkain. Tsaka sa sip na rin ninyo sa pagkain po na niluluto nyo talaga yung karne po. Haluin lang po natin siya. Yan. Mga ganito po kasing pagluluto na may mga sabaw-sabaw na may manok. Kaya magugustuhan po ito ng mga bata. Tapos kakain siya ng manok. Tapos may sabaw. Masustansya pa rin po yun. Hindi yung katulad na lagi na lang na hotdog o mga manok, fried chicken, no? Sa mga bata ngayon, ganyan lagi. Pero tayo, mga ka-all around husband, pwede natin itong gawin po sa pagluluto sa ating mga bahay. Ito po yung upo po natin. Nahugasan na po ito. Ilagay po natin dyan may pagka maluto na po ang ating manok na piniprito po. Pwede na po ilagay natin yung mga sangkap natin, mga rekado, sibuyas, kamatis at bawang. Masarap ang ating ginisa na upo na may kasamang manok po. Tapos lagyan po natin to ng tubig. Yung tubig po ay hindi naman po marami, no? Katamtaman lang po para mayroon siyang katamtaman na sabaw na maluto mamaya po. So, yung tubig na ilalagay po natin, ayan. Isa. Dalawang pong cup na ganito po. Ayan ang ilalagay natin. Ayan po. So, pakuluin po natin yan. So, maya-maya bubuksan po natin yan at ilagay na po natin yung upo po natin. Dagdagan pa po natin ng tubig ng isang bowl. Yan po siya. Pwede na natin po ilagay itong upo natin, ano? Para maluto na rin. Ilagay ko na po yung upo. Ito po. Yan po yung upo. Lagyan na po natin pala ng paminta. Yun. Lagyan po natin ng asin. Yan po yung asin. Ay, maya ay tikman na natin kung ano ang lasa po niyan pag maluto na po. Ayan na po ang ating upo na ginisa na may kasamang manok po. Malapit na po siya maluto. Tikman po muna natin kung okay na ba yung lasa niya o matabang pa o okay na ba. Tikman po natin. Ayan po. Isa pa. Mga ka-all around husband, yan po yung ulam po natin. Yung ginisang upo na may kasamang manok, may sibuyas, kamatis, bawang, paminta, asin, at may sabaw siya na kaunti. I-try nyo po ito mga ka-all around husband, mga uncle, mga tito, mga sir, mga kuya, mga ma'am, mga tita. Try nyo po ito sa mga bahay nyo para masubukan nyo po ito. May ulam ka na, may gulay ka pa. Salamat sa inyong panonood. Ingatan tayo ng Panginoong Diyos at bigyan tayo ng kalusugan, kalakasan, pagpapala ng Panginoon. God bless everyone.